O kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ipinagdiriwang ng inang simbahan ngayong araw na ito ang kapiyastahan ni Apostol San Andres, isa sa mga hinirang ni Jesus upang kanyang suguin na ipangaral ang mabuting balita. Ito po ang ibig sabihin ng apostol. Ang ibig sabihin po ng apostol ay sinusugo upang mangaral ng mabuting balita. Si Apostol San Andres po ay unang naging alagad ni San Juan Bautista bago siya tawagin ng ating Panginoong Hesukristo. Nang si Andres ay tawagin ni Jesus, kanyang dinala papalapit kay Jesus ang kanyang kapatid na magiging ulo ng simbahan dito sa lupa. Ang kapatid po ni San Andres ay si San Pedro. Una pong tinawag si Andres kaysa po kay Pedro. Si Andres ang nagdala papalapit kay Pedro, papalapit kay Jesus. Pagkatapos na si Jesus ay umakyat sa kalangitan, si Andres ay pumunta sa may area ng Greece upang ipangaral ang mabuting balita. Kaya naman sa Greece, sa Akaya, siya po ay naghandog ng kanyang buhay hanggang kamatayan. Siya po ay pinarusahang mamatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Pero pinili po niyang ipako siya sa krus na kakaiba kay Jesus, sapagkat nakikita niyang hindi siya karapat-dapat na mamatay katulad ni Jesus. Kaya kung makikita po natin ang picture o yung depiction ng martyrdom of Saint Andrew, ang kanya pong cross ay parang X, no? Kakaiba kay Jesus, sapagkat alam niya na malaki ang pagkakaiba niya kay Jesus. Kaya naman kapag tayo po ay nagdiriwang ng kapiyastahan ng isang apostol, ang una po ay nagkakaroon tayo ng saloobin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoong Diyos, sapagkat tayo ay kaanib ng simbahang itinatag ni Jesus sa ibabaw ng mga apostol. Mga pinakamamahal, marami pong pwedeng ibato na masama sa ating mga Katoliko. Marami silang pwedeng sabihin sa atin, ang iba'y totoo, ang iba'y kasinungalingan, pero hindi maikakaila at hindi pwedeng agawin sa atin ang katotohanan na tayo ang simbahang itinatag ni Jesus sa ibabaw ng mga apostol. Higit 2,000 taon na ang nakakaraan. Kaya kapag tayo ay nagdiriwang ng kapiyastahan ng mga apostol, tayo ay nagagalak, tayo ay nagpupuri sa Diyos, papuri sa Diyos, salamat sa Diyos, sapagkat tinanggap natin sa binyag ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalatayang ito ay nakabatay sa mabuting balita. Kaya napakagandang simulan ang pagdinilay na ito sa binanggit sa unang pagbasa ngayon. O kay inam na makitang dumarating ang nagdadala ng mabuting balita, sapagkat ang daladala niya'y katotohanan, ang daladala niya'y pag-ibig ng Diyos, ang daladala niya ay ang kabutihan ng Diyos. O kay inam na makitang dumarating ang nagdadala ng mabuting balita. Pero ang hamon, mga pinakamamahal, ang hamon ng pagdadala ng mabuting balita ay hindi lamang sa mga apostol.
Hindi lamang para sa aming mga pari na ngayon ay nangangaral ng mabuting balita sa inyo. Hindi lamang para sa mga madre, mga relihiyoso at relihiyosa, mga misyonerong pumupunta sa iba't ibang lugar para ipangaral ang salita ng Diyos. Mga pinakamamahal, lahat tayong binyagan, lahat tayong bininyagan, tayong lahat ay apostol na sinusugo upang ipangaral ang mabuting balita, upang sa ating mga sariling kakayanan, madala natin si Jesus, maipangaral natin si Jesus, maipakita natin kung papaano tayo nabubuhay kay Jesus. Kami po ay natutuwa sapagkat unti-unti na muling bumabalik kayo sa pagsimba dahil po hindi na masyadong mahigpit ang mga restrictions sa panahong ito ng pandemya ng COVID-19. Pero ang higit po naming ikinatutuwa ay ang inyong pagsasama sa mga bata pabalik dito sa simbahan. Huwag po niyong mamaliitin ang ginagawa ninyong isinasama ninyo ang mga bata sa loob ng simbahan. Father, naglalaro lamang po sila sa simbahan, nag-iingay lamang po sila sa simbahan, wala po silang ginagawa, hindi po sila sumisimba, natutulog lamang po sila. Mga pinakamamahal, ang pananampalataya ay hindi natin likha. Hindi tayo ang may gawa ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay ipinupunla ng Diyos. Sa Diyos nagmumula ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay biyaya at kaloob ng Diyos. Kaya ang nagpapalago ng pananampalatayang ito, ang nagpapatibay ng pananampalatayang ito, ay ang Diyos. Hindi tayo, ang Diyos. Kaya hindi ho natin pwedeng sabihin na yung batang maingay sa simbahan, yung batang naglalaro sa simbahan, hindi mapapalapit sa Diyos. Hindi po. Sapagkat ang Diyos lamang ang may kakayanan na magpunla ng pananampalataya. Ang Diyos lamang ang may kakayanan na magpalago ng pananampalataya. Ang ginagawa lamang natin ay makiisa sa biyayang ito ng Diyos upang tayo ay maging mabuting lupa na pinunlaan ng pananampalatayang ito. At mahalaga mga pinakamamahal, mahalaga na tayo'y mabuhay sa pananampalataya. Mahalaga mga pinakamamahal na tayo'y mabuhay sa pananampalataya. Sapagkat sa pananampalataya, tayo ay nakakatanaw ng mga bagay at ng mga katotohanan na lampas sa makataong pag-unawa natin. Faith allows us to see realities beyond the capacity of human mind to understand and to see. Kailangan natin yun mga pinakamamahal. Ang makakita ng mga katotohanan ng lampas sa kakayahan natin bilang tao na maunawaan. Bilang tao, paano natin uunawain kung may cancer tayo? Bilang tao, paano natin uunawain yung hiniwalayan ka ng iyong asawa? Bilang tao, paano mo uunawain na ang pamilya natin ay wasak o hiwa-hiwalay? Bilang tao, paano natin uunawain ang maraming pagdurusa natin? Yung mga krus na wari bagang hindi na natin kayang buhatin. Bilang tao, paano natin uunawain ang pandemya ng COVID-19?
bilang tao, papaano natin uunawain ang kamatayan? Hindi natin kayang unawain ang mga bagay na ito. Sapagkat ang nahahagip natin ay limitadong katotohanan lamang. Sapagkat tao tayo, hindi tayo Diyos. Ang nahahagip natin limitado lamang na pagtingin. Dahil tao tayo mga pinakamamahal, hindi tayo Diyos. Ang kailangan natin ay mata ng Diyos para mahagip sa malalim na pagtingin ang mga bagay na ito. Papaano tayo nagkakaroon ng mata ng Diyos? Nagkakaroon tayo ng mata ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. It is a big challenge for us, my dear brothers and sisters, to see everything through the eyes of faith. Are you suffering today? See those sufferings through the eyes of faith. Are you problematic today? See your problems through the eyes of faith. Are you lonely today? See your loneliness through the eyes of faith. And faith will give us a spark to hope. Ang pananampalataya ang magbibigay ng ningas sa pag-asa natin. Kung may isa pong itinuturo ngayon, yung unang pagbasa natin, napakaganda pong unawain kung papaano natin tatanggapin ang pananampalataya sa Diyos. Kalimitan kapag sinabi nating pananampalataya, ang kaagad pumapasok sa isip natin ay, kailangan kong matutunan ang pananampalatayang ito. Magsasaulo ako, mag-aaral ako, magbabasa ako ng mga libro, makikinig ako sa homilya, makikinig ako sa mga katekista. Well and good. Well and good. Pero pakinggan nyo ito para makita natin kung papaano tunay na magiging makapangyarihan ng pananampalataya. Ang sabi dito, mga kapatid, kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Mananalig ng ano? Hindi sinabi ng unang pagbasa ngayon na mananalig ng buong isip. Hindi. Ang sabi ng unang pagbasa ngayon, mananalig ng buong puso. Sapagkat ang pananampalataya, higit sa gawain ng kaisipan, ay gawain ng puso. Sapagkat sa puso nananahan yung kakayanan natin na pumili. It is from the heart that comes the operation of willing, of choosing. Kaya ang pananampalataya po mga pinakamamahal ay higit pa doon sa tanong na, alam mo? Kilala mo? Higit pa ho doon. Kung kayo po'y tatanungin, alam ba ninyo yung pananampalataya nating Katoliko? Siguro sasabihin ninyo, okay Father, I will recite the creed. Sumasampalataya ako sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat.
Very good. Very good. But faith is more than an operation of the mind. Faith is an operation of the heart that influences your way of choosing, your way of deciding, ultimately your way of life. Sapagkat ang buhay natin binubuo ng maraming pagpili. Yan ang buhay natin. Ang buhay natin binubuo ng maraming pagpili. Paggising mo pa lamang, pumipili ka na anong isusuot mo, anong kakainin mo, saan ka pupunta. Paggising mo lang, pumipili ka na. Maliliit na bagay pa yan. Pero marami tayong pinipili. Pinipili mo kung iimikan mo ang asawa mo o hindi. Pinipili mo kung magbibigay ka ng panahon sa iyong anak o hindi. Pinipili mo na ipagpatuloy ang bisyo mo o hindi. Pinipili mo kung ikay magiging malapit sa Diyos o hindi. Ang buhay natin, mga pinakamamahal, ay binubuo ng maraming pagpili. At saan nagaganap yung pagpiling yon? Sa puso ng tao. Anong pinipili mo? Anong hinahangad mo? Anong ginugusto mo? Kaya napakaganda na sa unang pagbasay inilagay ng salita ng Diyos ang pananampalataya hindi lamang sa isip, kundi sa puso, upang lahat ng pagpili natin, mga pinakamamahal, lahat ng pagpili natin ay pagpiling maka-Diyos. Lahat ng gusto natin, kagustuhang maka-Diyos. Lahat ng pag-ibig natin ay pag-ibig na maka-Diyos. Kaya atin hong pagsisikapan, mga pinakamamahal, na sa lahat ng pagpili natin, ito'y pagpili sa liwanag ng pananampalataya natin. Sa susunod pong taon, tayo po ay mayroong matinding gagawing pagpili para sa ating bayan. Hindi lamang para sa panahon natin ngayon, kundi para sa darating na henerasyon ng inyong mga anak at ng inyong mga apo. Pipili tayo ng mga tao na siyang magbibigay direksyon ng bansa natin. Yan ay pagpili din. Yan ay pagpili din. Ang eleksyon ay pagpili din. Anong pagaganahin natin? Yes, mag-isip tayo. Mag-isip tayo. Pero higit sa pag-iisip, pumili tayo ng may puso. Pumili tayo ng may puso para ang iisipin natin hindi lamang yung para sa sarili, kundi yung pagpili natin ay bunga ng pagmamahal natin higit sa lahat sa ating bansa at sa ating bayan. Choose with the heart and you will never be wrong, because our heart is the home of our faith in God.